matatagpuan sa Matthew chapter 14 verse 25 to 33. So, sabi po dito, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you in the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, crying out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why do you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So, ayan, siguro po, karamihan po sa atin is madalas na pong narinig yung kwento about Peter and Jesus. Diba yung nasa bangka po sila nung tapos nakita po nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng water, tapos hindi sila makapaniwala, akala nila it's a ghost, ganon. Tapos yun, nagtataka sila ganon, bakit kaya niya maglakad sa ibabaw ng tubig. Tapos yung sinabi nga nila, kung ikaw si Jesus, parang sige nga, ganon. Tapos yun, si Peter, nung naglakad siya sa ibabaw ng tubig, diba, anong nangyari sa kanya? Nahulog siya sa tubig. It's because of fear. Yung fear na nakita at naramdaman ni Peter. Kasi nung nakita niya yung mga malalakas na hangin, yun, natakot siya. Kaya siya nahulog. Yun, ganun din sa atin, diba? Sometimes kasi kapag nasa hardship tayo, nasa trials, mga challenges ng life natin, I mean po ba, minsan yung mga situations na yun parang nangingibabaw sa ating emosyon natin, ganun. Sometimes, pinapangunahan tayo sa kung ano yung magiging emosyon natin and sa kung paano tayo magre-response sa mga bagay na yun, sa mga nakikita natin na discouragement sa paligid natin, yun po ba, na minsan hindi natin namamalayan, yun yung nagiging sanhi, yun yung nagko-cause ng fear sa atin na magpatuloy ganun, na gawin yung isang bagay, na sumubok ganun, tapos nawawala yung focus natin sa Lord. Parang yung focus natin is pupunta na lang sa problema na meron tayo, ganun. Nawawala na yung focus natin sa kung paano tayo tumingin sa Lord, sa kung paano tayo tumingin sa situations na binibigay sa atin ng Lord, para i-prepare tayo or para patatagin tayo sa bagay na yun. Ganun. Diba? Kasi aminin natin kahit gano'n tayo kalakas, diba? Kahit sabihin natin na malakas ako, gano'n. Pero wala kasi may mga bagay talaga na sa lahat ng bagay talaga kailangan pa rin natin Lord. Kahit na kaya natin gawin ang isang bagay, kailangan pa rin natin ang Lord sa buhay natin. So ayun, kapag nasa situations tayo na alam natin nahihirapan tayo, dapat we fully trust the Lord. Yun po ba, na kahit anumang po lakas ng hangin, anumang po lakas ng bagyo na lumapog po sa atin, dapat mag-focus lang po tayo sa Lord. Hindi po tayo mag-focus dun sa problem or dun sa situations na yun na nahihirapan tayo. Kasi sa totoo lang po, mabilis
mabilis po talaga tayo ma-discourage sa paligid natin. Pero kung focus na tayo sa Lord at sa kung paano kumilos ang Lord sa buhay natin, maiintindihan natin at alam natin dalhin yung situation na kasama natin ang Lord. So yun, natry na po ba natin na magtiwala po sa ating sarili, di ba? Yung kunwari nasa masasabi natin nasa pinaka worst na pinaka difficult, masasabi natin ngayon na nasa pinaka difficult tayo ng buhay natin, nasa pinaka difficult tayo na sitwasyon na naranasan natin sa buhay natin sa mga oras na to. Di ba? Parang pag ganun yung mararamdaman mo, pag ganun yung mararamdaman po natin, parang nadi-discourage na tayo na ito yung pinakamahirap na sitwasyon na nararanasan ko ngayon, na sa tingin ko hindi ko na kayang gawin yung isang bagay na to, hindi ko kayang gawin to kasi hindi ko naman alam kung paano umpisahan, hindi ko alam kung paano tatapusin, hindi ko alam kung paano ko isusurvive yung bagay na to. And sabi nga sa Psalm 56 verse 3 na, when I am afraid I will put my trust in you. So dapat alalahanin natin, palagi natin tandaan na kasama natin si Lord. May mga bagay man na hindi natin kontrolado, marahil may mga bagay man na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, tandaan lang natin palagi na nandiyan si Lord. In times when we are consumed by fear is not forget we have the Lord. Instead of being afraid, come and pray to Him. Ayun yung pinaka-importante talaga. Dapat hindi natin nakakalimutan na mag-pray sa Lord. Hindi natin nakakalimutan na isik ang Lord. Yun, entrust all your fears to the Lord and He will be with you. Amen po ba? Nasaan man, masaya man po tayo, malungkot man po tayo, ano man po yung nararamdaman natin, dapat palagi pa rin natin ini-involve si Lord. Dapat andun palagi si Lord kasama natin. And yun, of course, kung nagtitiwala tayo, syempre maniniwala din tayo. Amen po ba? Meron po bang nagtiwala tapos hindi naniniwala, di ba? Diba walang kanya? Kunwari ikaw sa sarili mo, nagtitiwala ka pero hindi ka naniniwala, di ba walang ganda? So, kung nagtitiwala ka, naniniwala ka, ganun din sa Lord. Kung nagtitiwala tayo sa Kanya, naniniwala din tayo, of course. Sabi nga po sa Mark 5, chapter 5 verse 36, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Sabi, amen po ba? So if you trust, you must believe. Amen po ba? Marahil may mga bagay man po tayo na medyo shaking po sa life natin, ganon. Tandaan po natin na hindi po nagtatapos yung bagay na yun. Kung may mga bagay man po tayo na may isinantabi kasi iniisip natin na hindi natin kayang gawin, hindi po nagtatapos yung mga bagay na yun. Hindi po nagtatapos yun sa mga bagay na doon. Hindi po hanggang doon lang. Amen po ba? May plano po ang Lord at alam po ng Lord kung ano po yung magagawa niya, ano po yung may tutulong niya sa bagay na yun. So yun nga, sabi sa Acts chapter 2 verse 21, but everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Amen po ba? Sa mga panahon na wala ka nang parang na iisip mo na lang na sarili mo na lang ganun, wala kang malapitan, wala kang kasabihan, wala kang sumbungan, wala kang mapuntahan, yung ganun, like parang nakikita mo na lang is yung sarili mo na lang. Yun, this verse remind us na huwag tayong mahihiya at huwag tayong matatakot na lumapit sa Lord, diba? Amen po ba? Sa mga panahon na kailangan natin ng
Just like how much you trust other person, or just like how much you trust yourself, you will also believe in Him. The same in the Lord. If you trust His word, you should believe more in what He will do or what He can do. Amen po ba? So, ayan, sa ating conclusion po, sabi dito, the bigger your fear, the bigger your trust and faith in the Lord should be. Okay, so ayan, short testimony lang po. Kasi dati talaga, andun naranasan ko po na maramdaman yung ganun, yung feeling na nasabi ko na this is the very very difficult moment of my life, ganun. Nasabi ko po yan at hindi ko po alam paano ko masusurvive, hindi ko po alam kung paano po ako makakalis sa situations na yun. And yun, naranasan ko rin, na-feel ko rin po na parang wala akong kakampi, ganun, kasi yun, malayo nga po yung family ko, ganun. And yun, parang nasabi ko parang naisip ko na mag-isa na lang ako, ganun. And yun, di ko alam, parang bigla na lang parang pumapasok sa isip ko si Lord, ganun. Parang nire-remind niya ako, parang nararamdaman ko yung presence, yung yakap, ganun, na sinasabi niya sa akin na kung natatakot ka man, kung may mga bagay ka man na hindi mo alam kung paano, hindi mo kontrolado, parang sinasabi niya na lumapit ka sa akin. And yun, yung time na yun, sa loob ng kwarto is parang yun, grabe yung iyak ko dun. Tapos grabe yung pinag-play ko na lang talaga sa kanya, kinausap ko talaga si Lord na ganito, na yun, sinumpo ko talaga sa Lord lahat. And yun, praise God, kasi yung bagay na yun, yung situation na yun is na-overcome ko na siya, and mas naging malinaw na sa akin. Parang, kasi di ba ganun, may mga situations kasi na kapag nahihirapan tayo, hindi natin naiintindihan kung bakit natin nararanasan yung ganun, di ba? Yun, ganun na yun na feel ko. And yun, yung kinausap ko si Lord, yung nag-pray ako, yung lumapit ako, doon ko lang mas naunawaan, doon ko lang naintindihan kung paano siya kumilos sa buhay ko, kung bakit na pinaramdam sa akin yung ganun. And yun, I thank God, kasi di ba, sa bagay na yun, mas natuto tayo, and mas yun, natuto tayo, and mas naintindihan na natin kung ano yung gusto ng Lord, ano yung plano ng Lord para sa atin. So yun, dapat kapag napapaligiran man tayo ng mga discouragement, dapat nasa crowded man tayo ng problems sa buhay natin, different aspects, dapat andun lang yung focus natin sa Lord.